Nagkatawagi ko sa pangutana nga naunsa di ay ka jam. It's what is a typical answer to me telling the truth. So bawal na gyud di ay mo state of facts. Bawal na gyud di ay mo hatag og opinion. Labi na when it hits and goes against your narrative. Maubito nang mainsultuhan tang mga Bisaya nga mga bulokta kay magbinulok manggod ta. Look at our bet for the next president of 2028. Kay mo bigin ay rason ninyo, di ba? Nga gusto mo si Sara mo daog. Kay gusto gid kintahin mo nga makabalos mos mga Tagalog nga mo lockdown sa inyo. Be, the best way nga para di ta lockdown nun sa mga Tagalog, kay dili ta magbinulok as mga Bisaya. Imagine gud na mo mantinir mo Sara Duterte just because Sara Duterte? Sige daw. Mo mantinir mo nga inyong himuog presidente ang tao nga may sudsod og trabaho. Pag sure mo oy, laliman ka, pati god si GovPam inyong kanang pugson nga mamulitik ka karong panahon na. So may labot ni GovPam. GovPam's focus is the Cebuano people. Dili man si Sara Duterte. Kay dili man na siya empleyado ni Sara Duterte. Empleyado man na siya sa mga Cebuano nga ni Too niya. Even katungwa ni Too ni butar niya, kailangan niya serbisyuhan. Pero imagine ang mga Bisaya nga way buot, gusto nga kanang ipa-focus gid nga pasuportahan gid siya. Pag sure mo di bayot. Og dili man ganita ganahan lockdown nun tang mga Bisaya, dili lagi magbinulok. Imagine na gud na ang inyong choice nga himuon ninyong next president nga lipay kaayo mo nya imuingon pa mo nga puniton sa kangkungan besh. Moubaya siguro na nga dili gyud ta mo rise above the kangkungan so to speak because of the choices that we have made. Oo, sakto nga gisuportahan nato si PRRD pero si PRRD ray sakto. Mali na nga inyong i-expect nga pag inyong pilion si Sara, you expect automatically pag mahimo na presidente mura nagsidigong. Di gyud taon besh. Ayaw pugsa. Mo ni nakapait. Muna nakapait ba? Because ang inyo, you just resort to personal attacks. Kaya muna kaya sa inyong mga utok, muna kaya sa inyong comprehension. It's only very simple, gyud. Ha? Bisayon ako para makasabot mo. Kamu mismo sa inyong mga kumpanya, whether gobyerno or dili, pwede din na nga sweldohan mo, gusto mong promotion, pero wag mo sudsud sa trabaho? Pwede din na nga kamoy samukan sa opisina, kamoy samukan sa company, nga mantiniran na lang mo kay kamu mo'y pinangga. Imagine na lang na kung unsa na kabinulok nga strategy. Unsa na kabinulok nga mindset. Nga pilion lang si Sara kay tungod anak siyang digong. Automatically you think nga makuha sa anak ang kamaayo sa amahan. Di ra bagyod ayaw ipamugos. Unya sa kung tita nga mo tanan na unsa di ka jam, ikaw ang naunsa tita. Ay nakalimot man di ko kay bagman man di itong ka diha sa ADN mo nang ing anak ka makareact. Mangutana ka og naunsa ko, pero nakalimot ka nga nakakibalo ko unsa imong mga kabuang diha sa ADN. Ayaw ko pangutana og naunsa ko because ako wala ko nagpakabuta-bungol para sa mga Duterte. Muna'y nakapait because muna'y nakalahi sa atong duha. Ikaw kay nasakto na plastar og na hilo na ang imong kinabuhi tungod sa mga Duterte. Munang ikaw mamatay ka og dili na sila ang nakaposisyon. Munang mahadlok ka nga kung dili si Sara Duterte ang mga presidente kung kay masakpan ang imong mga binuhatan unsaon na lang. Ako'y pakialam. Ang ako is dili ko loyal sa politiko. Loyal ko sa tao nga angay kaloyalan, which is the Filipino people, which is kita-kita. Ang mga Bisaya manggod, may mong pagkailad, may mong pagkalaog sa tirong, may mong pagkasud sa bulsa. Ang amahan maayo, kana, dili ko makiglalis anak, makigpatay pa ko. Pero inyong ipugos nga ang anak mo sunod. Bisan pag ang anak may ayaw, bisan pag anak wa katunga sa anino. Pag sure niyo di ay, kamo ang naunsa, dili ako. Ako, nakamata ko sa kamatuoran, daan pa, wa pa siya kadaog as vice president. Kibalo na ko daan, nga wagid siya ayo. Kaya basi nakalimot ta, kami, kibaw mi, kay kailami niya. Kamo, ang inyong nakitaan, only one part. Ang part ra, nga gipakita niya. Ang part ra where is she is this mythical, amazing creature sa inyong mga mata. Unya kami nga nakailan niya. Kami nga di madaha sa propaganda. Kami nga di madaha sa hulga-hulga. Mo man na, di ba, insultuhon ko ninyo, kay tungod, unsa lagi. Kaya ba proud kintahin mo sa inyong choice? I-on ang comment section para ipamugos ninyo inyong kabulok. Inyong binulok. Para ipugos nga sakto kintahay mo, bisan dili. Mauna nyo, masuko mo, insultuhon mo nga mura mong secondary citizens diri sa Pilipinas. Kay secondary pod ang level sa inyong choices sa kinabuhi. Di ba? Lisod kayo na, uy, asa ka makapunit og ing ana nga utok nga mupili tag presidente. Pero daghang kayo kaso nga giatubang para sa pagpangawat. Mupili tag presidente, ipamugos na to, bisan pagibawta nga dili maayo. Magpakabuta-bungol ta, di ba? Unya, masuko mo, insultuhon mo mga Bisaya. Mainsulto mo. Or masuko mo sa ako nga, nisulti kog tinuod. Bi,
mas lain kaayo nang ipamugos nato ang usa ka politiko bisan wa na siya ayo. Kay dili man ni siya popularity contest, dili man ni kay ganahan nimo o dili ang kani nga manerbisyo ug makaserbisyo sa ato mga Pilipino para pod mo angat pod ta. Unsaon pag angat nga ang inyong gipili, angat pod. Di ba? Unsaon pag-angat sa atong mga kinabuhi nga mulambo ang Pilipinas kung atong pilion mas kadaghan og tantrum kaysa sa trabaho. Unsa naman na oy? Di ba? Grabe kaayo ka pride. Grabe pride gyud na nato mga Bisaya si Sara Duterte unya. Di ka man tinir og di magbasa. Pag sure mo di mga bayot, oy tinuod yun ang giingon nila. Tinuod yun ang giingon nila. Ang dili na hinuon gusto magpresidente mo pugson. Na kanang ang dili gusto magpresidente nga maayo nga mao gyud tanay angay ug matarong nga presidente dili gusto kay gidaot na. Ya kaninang way abilidad mo yun noy harahara. Kauwaw. Kauwaw. Di ba? Murag mo gyud nay akong nakita gyud sa mga Bisaya nga kanabitong suko kay mo nako. Ano suko kay mo na mo nako besh? Kanito ang kog tinuod. Di ba? Basic ba kay na ikaw wakay trabaho, hindi ka makakibaloan na nga kumusud kag opisina angay nga mo perform ka. Kay nagug kay trabaho para makadawat kag sweldo. Kay kabaga man ni mugnaw nga ang imong trabaho manerbiyos mga Pilipino pero kasi kag tuyok. Wakay trabaho. Ang imong loyalty to as China was Pilipinas. Unya og mga presidente ka, babay tang tanan. Chingkway la fong foy la. Chikon kong koy la, bichekek, echekek, ingana ta. Mabuang namong tanan. Muna mangutana mo na ako og naunsa ko. Nakamata ko sa kamatuoran nga dili ko magpailad ana nga propaganda. Moingon sila nga ni-react lagi mog maayo. Actually kalma ra ko sis. Kamo ang na-stroke kay nitingog ko. Na-imagine na ang nitingog ko, nya wala ra ba gyud sayop sa akong gisulti kay puro man tinuod. Naday dili tinuod. Ni so di ay siya. Ni perform di ay siya. Wala di ay kaso nga gi-file against sa iya hang kapatong-patong man. But imagine that pati ang nag-file og kaso nga naay katungod mo file og kaso. Inyo maganing daoton, di ba? Inyo maganing pangitaag sayop. Pero wa ninyo na ang tao nga gikasuhan guilty di ito. Di ba? Kay kung dili siya guilty, then plansya ha. Di ba? Don't hide behind the Supreme Court to protect your ass just because the Supreme Court was put in its place by your father. Kay kung ikaw wala kay kahadlok or wa kay gibuhat nga sayop, dili ka maging ana imong atubangon. Mura gibuhat si imong amahan ba? Motoy tinuod isog. Kay mingon sila nga isog kuno si Sara Duterte. Dili siya isog besh, ayo ipamugos desperada siya, gi-check niya nga pag moingon siya nga magpresidente siya ug unsay reaction sa Congress. So karon nanas mga congressman. You are elected to represent the people that you represent, even the minorities for the party list. So nya magpadara mog babae nga way abilidad. Kay insulto bagod ana nga igora mo ibuli og tawo nga way abilidad. What, Jude? Yes, I admit, I supported her. Because like you, nadama sa ko sa propaganda, day. Nadama sa ko sa Disney stories, day. Nadama sa ko nga murag amazing kaayo siya nanumbag siya sheriff, day. Unya pagkailailan ako niya, day. Ginoo ko, Lord. It took 10 minutes and I realized, oh my God, I was lied to. Ing anak ra gyud na, day. Ing anak ra gyud na. Nga idol kaayo nimo, nya mamit na nimo, ma-realize nimo, patay man di ay. De man di ay. Sumungutana mog naunsa ko, nakamata ko sa kamatuoran. Nga dili ta pwede magpakabuta bungol sa mga dili maayo aning kalibutan na. Kaya ako di jud ko magpadaan inyong hulga-hulga kada binisaya nga binulok nga hulga-hulgaon ko tawagon kog pangit. Ay balag pangit ko nga di ginan ako suportahan inyong kandidato samot pa. Di ba? Nga mga insulto po nako utro pang bukot-bukot pag sure di bayot. Di ba? Maka-insulto ka sa ako, maka-insulto ka sa personal nako. Pero imong choice as the next president, way sudsod og trabaho. Ikaw diha nagkabilat-bilat na kasi imong trabaho para makapakaon kasi imong pamilya. Pero imong gisuportahan dili ka ni ka-explain ug asa niya gipanggasto ang mga millions nga kwarta man tanapos Pilipino. Kwarta pa to nimo besh kay gabayad magkakapug kag buwis. Sumuna kong pasabot, di ba? Si Martin Romualdez man ka ang gusto ka imong presidente be. Yung inyo mo laging baby girl ang ni-announce gahapon. Si Martin Romualdez katrabaho, inyong baby girl gaunsa. Kasi pagpamakak. Mga na, laog kay mostirong, kaon kay mugtae. Yung mga tanang mog naunsa ko. Malipayon ko, kay kibaw ko tinuod. Kamo? Nailad. Padayon na. Ingat! Since we're quoting God in the Bible, he who cast the first stone must be the one without sin.
So nga naman ni, nga magsikag pa makak-about sa ako, nga na aday kay mga kaso nga tinuod nga gipangdaganan diri sa Pilipinas. Dili ra ba ko masuko kay my gosh, sayang ang Botox, unya masuko si him. Isa para ba to siya kabuok niya karon 7 na. One for each day of the week. Tungod si mong expose ni samot ko kasikat. Nya ganahan ko kay mas na-discover na hinung kog him nga gwapo. Ikaw, gasikag kasuko nako pero you use my name for engagement and clout. Unaha sa siguro imong mga kaso nga gipang atubang girl, uy, kay ubay-ubay baya kag scam. Nya karon people believe you. Na sige na lang, uy. Mutuo man gani sila bulok nga mahimong presidente. Ikaw na baka nga scammer nga nagsulti kag tinuod. Inyo pod na kay di ra ba ko mamugos nga ako mo'y tuuhan. Kay di biya mo ganahan ako per obsessed kay mo. Ingat! Nakakatawa naman yan. God prepared you to be president pero He didn't prepare you with intelligence. He prepared you for the presidency but He didn't prepare you because you caused chaos. If He prepared you for the presidency, then He should have given you capacity too. He should have made sure that you did not cause this shit show that the Philippines is going through now. God did not cause the demise of the Uniteam. You did. God did not put your father in the ICC. You did. How can God want you to fight against the corrupt when you yourself have allegations of corruption? How did you become a creature of God when you yourself have supporters that are the devil's spawn? Paano ka prepare for the presidency kung ikaw lang naman ang gumagawa ng mga bagay na magpapahirap sa buhay mo? Kasi dapat presidente ang kailangan ng Pilipinas, hindi vigilante. So hindi ka gawa ng Diyos. Gawa-gawa ka lang ng pagkadilulo mo.